Alright mga amigos, matatandaang naging mainit na usapin sa boxing world ang kaso ni Unified World Middleweight Champion Kazakhstan Janibek Alimkhanuly matapos siyang magpositibo sa banned substance na meldonium. At dahil nga po dyan nakansila ang kanyang inaabang-abangan na laban kay WBA World Middleweight Champion Erislan de Lara na isang unification noong Disyembre. At dahil dyan napurnada rin ang Terence Crawford fight ni Janibek. Yes mga amigos, dahil kung nanalo po si Janibek kay Erislan de Lara noong Disyembre, magiging 3 titulo po ang hawak ni Janibek, WBA, WBO at IBF. At dahil doon nagkaroon nga po ng interes si Crawford na labanan si Janibek. Pero nung magpositibo nga po si Janibek sa banned substance na meldonium at nakansila ang laban kay Erislan de Lara, ilang linggo lang na nakalipas nag-anunsyo na po ng pagre-retiro si Crawford. Kaya ang laking pagkakataon po ang nasayang kay Janibek dahil dyan sa nagpositibo siya sa banned substance na yan. Pero sa tulong ng presidente ng Kazakhstan Professional Boxing Federation na si Rakimzan Erdenbekov, isinulong nito ang masusi at patas na paglilitis kay Janibek. Anya, ang unang hearing ay nagsilbing initial review lamang at hindi pa hatol. Anya, hindi sapat ang isang analytical test result o isang agency lang ang hahatol para sabihin na nagkasala ang isang atleta. Kaya magkakaroon po ng retrial sa January 23. Doon po'y hindi lang WADA o iisang laboratorio ang hahatol o magiging basihan. Ayon sa report, the commission includes representatives of the Federation, the state sports body, the National Anti-Doping Center, the Medical Commission, and an international referee para sa mas komprehensibo at balancing paglilitis. Parang hindi rin kasi fair sa mga atleta, mga amigos, na sabihin lang ng BADA or ng WADA or ng UKAD na sa maliit na porsyento lamang ng banned substance sila ay intentional lang ng daya. Samantala sa iba pang balita, magpa-file umano ng protesta ang kampo ni WBC World Super Lightweight Champion Isaac Pitbull Cruz dahil sa napapabalitang otomatiko ng idedepensa ni newly crowned WBC World Super Lightweight Champion Dalton Smith ang kanyang titulo sa former WBC World Super Lightweight Champion na si Alberto Puello. Matatanda ang kamakailan, nauna na pong sinabi ng WBC President na si Mauricio Suleiman na si Alberto Puello ang mandatory challenger. Dahil bago pa man po maglaban si Subriel Matias at Dalton Smith, dapat si Puello muna ang maikipag-rematch kay Subriel. Pero dahil nag-giveaway si Puello, ang kanyang premyo ay kung sino man po ang magwawagi kina Matias at Smith, siya po ang magiging mandatory challenger. Pero katwiran nga po ng kampo ni Pitbull, ano pa ang silbi ng pagiging interim champion? Lalo na't nakapagdepensa na rin sila ng titulo. Kung hindi rin naman pala sa title fight, mauuwi ang kanilang pinagpaguran. Kaya't kakausapin po daw nila si WBC President Mauricio Suleiman upang mag-request na mauna sa pila si Pitbull. Mas advisable nga daw po na kung sino na lang daw po ang mananalo kina Pitbull Cruz at Dalton Smith, doon magiging mandatory challenger si Alberto Puello. Ayon po yan mismo sa ama ni Pitbull Cruz. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para sa bayan.